gutter. Ayan, ilatag ko na lahat oh. Hindi ko na na-vlog kasi napakainit sa taas. Grabe. So una kong ginawa dito, tinreman ko muna. Yan yung mga kahoy na yan. Yan. Tapos dito tubular yung ginamit ko dahil in-screw ko dyan sa ano sa fascia. Sa ilalim ng fascia board natin. Yan, frame muna. Tapos saka ko nilapat yung ano, yung gutter. Lapad oh. 22 inches yan ang lapad niyan. Bali buong ano yan, buong liso na 4x8. Bali 8 yung lalim niya, 22 tapos 18 yung ano niya dito, lalim. So ayan na yung ano niya, lapat niya. Tapos na yan, nakaribet na lahat, tsaka silicone. So nilalagay ko ngayon itong downspout. Yan. So i-connect ko siya dun sa may existing na yon, yung downspout dun. Pero dalawa yung lalagay kong ano, dalawa yung lalagay kong pinaka ano niya, outlet. Ito. Tapos doon ko siya i-connect. Lahat ng tubig dito na bagsak. Wala na doon, nakasara na doon. Yan, sarado rin yan dito. Sa gitna kahit di na natin lagyan yan, naka slope naman yan papunta dito. Yan, tsaka konti lang naman yung tubig niyan, yung galing lang dito sa bahay dito. Hindi na dahil may gutter na yan dito eh, yung stainless. Bali ito lang yung sinasahod natin. Tatakbo lahat yan dito. Since malapad yung gutter, para mabilis yung daloy, dinalawa ko yung ano, yung pinaka outlet niya. Ayan, ito yun, nagwaya ko. Tapos yan, ganyan yan. Tapos pag maglalagay nito, kailangan ito yung nakabali para yung tubig mabilis yung ano niya, yung daloy niya, hindi siya nahaharang. Pagka kasi yung iba ito yung ano eh, yung iba ganito. Binili ko to dun sa kung saan ko pinabento eh, may ready made na sila dun. So ito yung dating naka ugalian ng ano paglalagay. Yan, nakahakab siya dun sa taas. So pwede rin naman yun, kaso nga nahaharang yung tubig dito, napupundo. So yun yung pinag-uumpisa ng ano, pagkabulok ng alawang. Tapos yun, malulusaw na. Hindi katulad pagka ganito, ito tinanggal ko na yung ano niya eh, yung nakabali niyang ganito. So bali ganito na, plain na lang siya. Dito siya i-rivet niya. Yan. Yan. So dito natin i-rivet. Hindi dun sa taas. Dito siya sa side. Okay. Okay, yan na. Tapos na. Yan. Yan yung ating downspout. Bali lahat dito natakbo. Kaya dinalawa ko. Yan. Tapos doon Ayan. So
So hindi naman gaanong masagwa dahil likod na naman to eh. Hindi naman gaanong tanaw ng mga tao. Hindi naman ubra natin pabagsakin dito eh. Kaano dito, tatalsik. Ayan. Tapos yung dito, dapat sana ipapagapang dito sa baba. Kaso istorbo din. Baka mabasag lang dahil pinapark dito yung mga ibang mga bike, mga tricycle. Yung e-bike. Kaya ginawa ko, doon ko na lang pinatakbo yun. Tapos nagway na lang ako doon. Ayan, dito ko na lang kinonek. Ayan. Okay, tapos na rin. Nakaisang project na naman. Ayos na. Kahit umulan na yan, safe na sila dito. Bali 2 araw at kalahati ko rin tinira. Okay, tara sa farm muna. Sa farm. Dito na tayo sa farm. May mga bagong pisana na naman tayo. Kaso magulo na naman. Ito may binaba kami. 2 lang yung sisiw. Yung isa nalaglag. Hindi to. Nalaglag yung isa. Iniwan niya yung itlog. Inakay na yung sisiw. Naiwan yung mga itlog dito. Ginawa namin, inilipat namin doon sa kabilang naglilimlim. Tapos yung isa, 2 lang din yung napisa. May mga natira. Nalalaglag kasi sila dito, ewan pa na. Mababaw ba yung ito, bagong itlog na naman to. Tapos dito meron din. Ayan, 4 na. Ngayon lang nagkaroon ng itlog itong apartment number 5. So bali yung binaba namin, bali 3 sisiw lang. 2 at saka isa. Yung doon pinakawalan ko na yung sa Rhode Island ayun, 3 lang yung inaakay nun eh. Tapos dito namimisa na rin yung isa dito. Sama-sama silang naglilimlim oh. Ayan, yun, namimisa na yun. 2 na yung napisa kanina. Tapos dito meron tayo dito 3 lang din to. Yung ibang itlog iniluluto na ni Black Ninja. Meron kaming blower dito na solar dati na pwede rin i-charge sa sa kuryente. Kaso ang bilis ng malubat. Saan ba yun? Ano nilagay ni Mahal? Dito pala. Tapos mahina nang magkarga yung niya, yung battery. So iniisip ko kung bibilhan ko ng bagong battery o bili na lang ako ng bagong motor. Kasi ito 6 volts lang. So iniisip ko bibili na lang ako ng bagong motor na 12 volts para pwede dito sa battery dito. So yun nga, bumili na lang ako ng 12 volts na motor. Ito yun. Kaso nung minount ko dito malaki pala, mas mataba siya, kaya ginawa ko, biniyak ko na lang yun, tapos inipit ko na lang. Ayan, ganyan na lang muna ang ginawa ko. Meron din control ito kaso nasunog. Magkabaliktad yung polarity ko nung nilagay ko sa battery. Nasunog. So ayan, direct na lang. Wala siyang control sa speed pero malakas naman. Tapos ngayon iniisip ko baka gawin ko na lang ceiling fan. Ayan, panoorin nyo kung paano natin di-discartein ha. Kasi dito palaging natatamaan. Kasi hindi po pwedeng ilagay yung cover niya eh. Yeah, sinira ko na to eh. Andito yung battery niya. 6 volts lang. Yan, diskartehin natin na gawing ceiling fan. Kawayan, maraming kawayan. So maghahanap tayo ng kawayan na ganito kalaki yung butas niya, yung bilog na to.
So nakakita na ako. Ayun o, sakto. Oh. Tanggalin lang ito. Tatanggal to. Ito na, ayan o. Ay, lagay ko na. Yun. Pinabit ko lang yan yung kawayan. Diniscrewan ko dun sa taas. Tapos to, nilagyan ko na rin ng switch. Ayan yung hangin switch. Ayan o. Lakas. Para-paraan lang. Ay naku, tara na. Gala sa isna pero maliwanag pa oh. Ayan o, good morning. Nandito tayo sa may Fiesta Community. Dito sa may Dapdap. Mabalakat pa rin. So kung naalala nyo yung binlog ko dati na nagpapalagay ng perimeter fence o bakod. So ito yung loading nyo. So dito tayo magbabakod. Yan. Ito yung pagitan. Tapos dito hindi na kasi mayroon ng existing dyan eh. Tapos dito sa harap. Yan. Dito sa may metro ng tubig. Yan, ito yung pagitan nila. Bali mga row house to. Tingnan nyo na yung pagkakagawa oh. Wala siyang flashing. Naku po. Tapos imbis na yung tubig papunta dito sa harap, naglagay sila ng inside gutter. Ayan o. So medyo komplikado ito pagka nagkaroon ng leak dito. Ayan o. Dapat ginanon na lang nila o. Butterfly sana. Pinagtalikuran pa nila yung gutter o. So parehas na may inside gutter kabilaan. Yan, maliit lang yung pinaka floor area nya. Kaso mali yung binigay na susi, hindi naman ako makapasok sa loob. Hanggang dito lang ako sa may kusina. Ayan, buti nabuksan ko itong security door. Ayan, hanggang dito lang ako. Yung susi dito mali, palagay ko sa kwarto itong naibigay. Ayos na naman. Nakapagsukat na ako. Sa labas na lang ako nagsukat para may reference lang tayo. Nakapagsukat na ako dito. Maliliit lang ito, kwarto ito. Maliliit lang ito. Yan, 2 by 3 meters lang itong harap. Yung kwarto niya dito sa harap. Ito mas maliit pa yata ito. Tapos ito yung CR nya. Ito yung maliit niyang kitchen. Tapos sa loob, yun na yung kabuuan niya na kitchen ay dining at saka living room na. Ang kagandahan nito, maluwag yung niya. Yung bakante niya dito. Pwede pa sang dito, garahe. Yan ang luwag niya. Alangan kasi yung isang unit dito kaya hindi na nila nilagyan. Aswerte nung nakakuha dito sa kanya ito. Syempre kasama rin sa babayaran yan. Ito rin mga dulong mga dulong lote. Fiesta Community. Bali phase 2 na to. Yung phase 1 nito dun sa kabila puno na ng bahay. So tara, okay na to. At least para magawa na tayo ng quotation. Bali, ihuhuli muna natin yung bakod kasi naghihintay pa ng permit dito sa pinaka subdivision. Unahin muna natin yung kwarto na pinapagawa na bali loft bed, tapos sa ibaba mga drawer. Bali yung step nya may drawer, tapos sa ilalim ng bed siya, study room. Okay, tara na. Ang init. Okay, tara na. Init. Daming mga unit. Kaso mga
nasa, buti pa yun dito may flashing eh, oh. Yun dun walang flashing yung ano nila, yung bubong. Bulok agad yung ano nun, yung fascia. Tara na. Ay, grabe init. Tatapos kong magdilig ng mga halaman. Nilimas ko itong ating ano, mini pool. Dumi oh. Yung hangin, alikabok yan eh. Tsaka yung ano, yung dahon ng mga kawayan. Linis na naman ito. Halos kalahati rin mahigit. Yan, pinagdilig ko sa mga halaman. Ito bobombahin ko na lang. Ilalagay ko yung PVC. Meron nga pala tayong bagong alagang ano. Yun, 2 pabo binigay sa akin. Nung una kasi ang sabi niya, gansa, kaya gusto ko. Sige kako, dalhin mo dito. Eh nagkamali pala siya. Pabo pala. Eh hindi ko mahirap naman tanggihan. Eh binibigay na nga eh. Ito kinuha ko, hinatid nila kanina. Kaso hindi ako inaabot eh. Dahil pumunta nga tayo dun sa project. Tapos yung dati mga nakakulong dito na 8, nilipat ko dito. Ayan na sila oh. So nag-aaway-away eh. Parang masikip na sila dito. 22 sila eh. Lumalaki pa yan. Hindi nila kilala yung 8 eh. Aaway-away siya. Sobrang init. Grabe. Nihingal din yung mga manok oh. Kaya diniligan ko kanina to eh. Para lumamig-lamig yung pwesto nila. Ano? Tingnan nyo. Hinihingal. Nahanap nila yung pwesto nila dito. Ito naninibago naman sa bagong kulungan nila. Yung binigyan ko ng pagkain, ayaw kainin. May sisiw tayo dito na bagong isa. Ayan, 4. Doon yan sa may pugad dun sa kawayan dun. Nalalaglag. Eh hindi naman bumababa yung mga inahin. Kinuha ko na, baka madali pa ng pusa eh. Yung kinulong ko doon, yung 4. Meron pang isa dito niyan. Hindi pa nakukuha eh. Hindi naman nalalaglag. Nayaan ko na lang muna. Nagsama-sama pa sa pagdilim-dim mo. Ayun yung isa oh. Baka malaglag na rin to. Kunin ko na rin kaya. Yun siya ko, yun. Ay nako, dami natin sisiw. Sana mabuhay lahat. Ito 3. Yung galing dito na 5, nandyan pakalat-kalat na. Kompleto pa rin, 5 pa rin. May mga bagong nangingitlog na naman dito. Ayun yung Rhode Island, 3 rin yung sisiw nun. Yun o. Yung isa lang. Tapos yung nakulong doon 2. Ito, 6 na itlog dito. 2 yung nangingitlog na naman dito. Kahapon 4 lang to eh. Ngayon 6 na. Ito yan, 5. Bali 11 lahat yung itlog na eh. Sabi ni Mahal, kunin na lang daw. Ayaw nun niya ng ano, magpapisa. Sasayang lang daw. Tsaka lakas kumain, grabe. Mumulubi tayo. Baka panghanap buhay na lang natin yung mga manok. Wala si Mahal eh. Walang mag-isa dito. Pauwi na rin. At pahalam po muna pansamantala. So, hindi ko pa nagagawa yung quotation. Isasubmit ko muna mamaya pagka nagawa ko. Hindi ko alam kung kailan po umpisahan yung gagawin. Basta abang-abang lang po. Bye bye. Ingat po tayo lagi. God bless us all.